Hello, Miss Joy. Watching from Bangkok, ano po ang issue about bagong lipunan? Ba't inaatake niya kayo at... Pati ba ako? Inaatake niya? Pati ako? Talaga? Ang alam ko inaatake niya si Sasa at si Maharlika. Tingin ko, nasabi na ni Mommy Pebbles Talakera ang lahat ng dapat masabi. Ayun. Kahit daliri di na kaya, yan, may rayuma na, sabi ni Piping Dila. True! 'Di ba? Ma'am Joy, ask lang kailan kayo ulit magko-collab ni Maharlika, magko-collab ni Maharlika with Sas, Daryl Pebbles, and hoping Banat by uli. San sa gabi, sana sa gabi ng rally ng Cebu. Yes, BL is attacking. Talaga? Pati ako? Hoy! Kaloy, ready ka? Sigurado ka? Pati ako? Ba't ano sinasabi niya sa akin? Bayaran daw kayo, sabi ni... Pati ako? Pati ako? Talaga? Anong proof niya na bayaran ako? Watch his latest vlog. Di ko kasi pinapanood yan si Bagong Lipunan talaga eh. Di ko naman siya talaga kasi pinapanood. Tawag sa'yo ng isang ensaymada vlogger labandera. Ensaymada vlogger? May ensaymada vlogger na labandera? Hindi ko pinapanood yung vlog niya. Sa totoo lang, nung nagharap si Banat Bay, sige bago tayo pumunta dun sa main topic, no? Nung nagharap si Banat Bay at saka si sa live ko, nung nagharap si Banat Bay at saka si BL sa vlog ko, ganon. Kung i-scorean ko yun, kung i-scorean ko yung parang harapan nila, actually, panalo si Banat Bay dun. Panalo si Banat Bay dun. In-explain ko kay in-explain ko kay BL yun eh. Na, okay, ang assertion kasi ni Banat Bay, ni BL, bayad daw si Banat Bay. Ganyan. Pagkatapos, yung part na yun, hindi masagot-sagot ni Banat Bay. Okay. Ano ba si Banat Bay? Si Banat Bay ay manager ng isang girl group. Okay? 'Di ba? Manager si Banat Bay ng isang girl group. I would think that Banat Bay is in PR world, in public relations world. Okay? And in public relations, yung trabaho na dyan, compensated talaga yan. 'Di ba? So ngayon sa akin, parang, ngayon kung kunwari, kung bayad si Banat Bay, ano naman? 'Di ba? Yung nature ng trabaho ni Banat Bay at yung career naman niya before siya nag-vlog, kasi manager siya ng girl group eh. 'Di ba? Ngayon, hindi kasi yun masagot ni Banat Bay ng diretso. Hindi yun masagot ni Banat Bay ng diretso. Pero kasi kung ako ang tatanungin, is it a big deal? I mean, Banat Bay is a manager of a girl group. So, kumbaga, hindi malayo na, yung parang hindi mahirap intindihin that is in PR world. 'Di ba? Because that's part of a business. If you are in showbiz, ganyan-ganyan, part yun ng, it is a service that is being paid para sa mga public relations. 'Di ba? Sabi ni Banat Boy, mukha ka, hindi ko kilala si Banat Boy. Mukha ka daw labandera. Ang ganda naman ng labandera nila. 'Di ba? Ako mukhang labandera. Baka maganda yung labandera nila. Ayun. So ngayon, edi yun na nga, yun yung naging niya. So hindi kasi sinasagot ni Banat yun ng diretsa. Pero, I mean, bakit siya issue? Bakit siya sa issue ngayon? Yung sumunod niya ng mga assertion, which is I think is, doon na, yun kasi sinusolicit niyang sagot na parang, corrupt si Mocha kasi nanlibre ng Mocha Girls ng dinner, ganyan. Na nagpakain siya ng ganyan. Okay, and then, it is true na nagpakain, kineme, ganyan. Eme. In-explain ko yun kay BL off live. Ganon. Na parang,
Kung kung pinakain ni Mocha, yung Mocha Girls, nung time na siya ay ASEC, and let's say, gumamit siya ng resources ng government para doon. Ganito yung approach diyan, okay? Si Mocha ay ASEC, okay? Ang mga ASEC ay may rata. May mga allowance yan eh. May mga allowance yan for meeting, for socialization, kineme-kineme, ganyan-ganyan. So, as long as you are spending your rata within the threshold and you justified it in accordance dun sa rules, then walang problema. Walang problema. Okay? So, ngayon, kasi kahit naman sa corporate world, yung mga managers up, meron yang parang credit line na parang, sige, meron kang 10,000 that you can use for team building, for stress relief, ganyan-ganyan, yung mga ganong echos. So, kung kunwari, meron kang allowance na, yung hypothetical lang to, kunwari, yung isang manager, meron siyang allowance. Yun yung may allowance na yun na parang you can use it discretionary in whatever you see it fit. Ganon. Basta magpo-provide ka lang ng receipt at justify mo yung use na yon, ganyan-ganyan. So, kung kunwari, pinakain niya yung Mocha Girls gamit yung rata niya, ganon. Can you say that there is corruption right away? No! Hindi porket sinabi mo na hindi, fact kasi pinakain yan, and then gagamitin mo yun as proof of corruption. Paano kung yes, pinakain niya, pero justified? Di walang korupsyon. Diba? Yun kasi yung ini-insinuate ni BL nun eh. Hindi naman niya nahimay yun. Hindi naman niya naintindihan all the powers that comes with the position. The perks and the privileges, ganyan. I know a lot of officials, government officials, na lalo na pag may item, yung mga yan, ginagamit talaga nila yung rata nila. Utilize talaga nila yung rata nila. Pero yung ibang mga government official rin naman nakilala ko, especially if the government official is trust and confidence position, yung mga co-terminus, ganyan. Ito yung mga mahihiyain gumamit ng mga extra allowance kasi parang ayaw nilang may masabi, ganyan-ganyan. So even if they are entitled, hindi nila ginagamit. They just want to prove a point na, ayoko na, katotal, hindi naman necessary yan na okay lang naman ako so hindi ko nagagamitin yung benefit ko na yan. Ganon. Ayan. So, I think if you are insinuating that there is something wrong dun sa pagpapakain niya nung dinner, you have to prove that illegal yung ginawa na yon. 'Di ba? Ganon. So parang tingin ko, just because nagpakain, hindi yun foolproof na merong korupsyon na nagaganap. Ganon. So parang feeling ko, hindi niya yun na-establish. So, doon sa point na yun, I think, si Banat Bay, panalo si Banat Bay doon sa punto na yun. Ganyan. And then third, yung sinasabi niya na bakit kina-question niya na nagre-report si Mocha directly to PRRD. Ganon na parang, bakit ang kina-question mo si Banat Bay? Ba't ang di mo questionin si Duterte? 'Di ba? Kasi, if PRRD, ganito kasi yan, lahat ng government position, meron yang basic job description. Okay? Meron yang basic job description. Okay? So, pag ikaw, na-appoint ka sa isang government position, nakalagay dyan kung ano yung mga trabaho mo. Okay? On top of that, meron ka ring mga trabaho na ina-assign sa'yo ng superior mo. Okay? Pwede mo sabihin na hindi ko po yata matatanggap tong assignment na to kasi kemerlu, ganyan. Hindi naman yan part ng description ng trabaho. Pwede mo namang gawin yon. Ganon. Kasi syempre, mababadrip sa'yo yung amo mo. 'Di ba? Mababadrip sa'yo yung amo mo pagka ganon. So ngayon, sa government, usually, meron yung mga tinatawag ng mga office order. Okay? Yung mga office order na yon, that is your job above and beyond your basic office description. That is your job above and beyond your basic duties and responsibilities.
So ngayon, if you are going to say na illegal yung pagre-report or may korapsyon na nangyayari doon sa pagre-report ni Mocha directly to PRRD, what you need to ask is, meron ba yung office order or meron ba yung instruction na ganun? Ang tanong doon, ang questionin mo doon, hindi sila Banat Bay or si Mocha. Ang questionin mo doon, kung sino yung nagbigay ng authority, if there is indeed an authority. 'Di ba? So yun, so ngayon kung i-scorean ko yung nangyaring harapan nila, panalo si Banat Bay dun. Ganon. Kasi I don't think na-demonstrate ni BL doon yung mga puntong gusto niyang i-ano. Kasi hindi naman niya na-establish yung talagang doubt eh. Ano ba talaga yung kine-question mo doon? 'Di ba? I mean, I'm not saying that there is no corruption or there is no ganyan-ganyan. But what I'm saying is that you weren't able to establish your questions properly. 'Di ba? Kasi parang ang nangyari, dahil hindi siya nasagot ni Banat-Bay tungkol dun sa bayad siya or hindi, sinusog niya ng sinusog dun sa ibang mga items, ibang argument that weren't properly established. Ganon. Ayun. Sabog arguments ni BL. I would say so, at least yung sa nakita ko. Ganon. But I am not here to find enemies, no? Sinabi ko rin naman kay BL yan eh. I am not here to find enemies, but if you want me to deal with you argument per argument, I can do that all day. And you know what I do to people who insist on their argument, but the argument is stupid. I do not hold back. So, ganun lang. Ganun lang. It only shows walay alam si BL, di niya na-analyze yun. Well, 'di ba? So yun, ganun lang naman sa akin. Alam niya ni BL, ako sinabi ko, I am not here actively looking for enemies. But if you want to talk about things, argument per argument, let's do it. And if we're going to do that, I do not hold back. I do not hold back. Ayun. So, okay, ayan. So, let's go now to, hindi ko magets yung bayad-bayad, ano. Kung meron man nagbabayad sa akin, yun ay ang aking viewers na sinusuportahan ako para mag-continue ako dito sa platform ko. And like I said, ako, very appreciative ako talaga dun sa mga viewers ko, sa audience ko, who appreciate what I do. Ganon. Kasi yung mga sinasend nila mga gifts, stars, stickers, super thanks, kineme, ganyan-ganyan. More than the pecuniary benefit that I get out of it. Of course, nagbe-benefit ako ng pera yun eh, di ba? It is something that I truly, truly appreciate. Kasi parang, alam mo yung tao, pag magbibigay sa'yo ng kahit magkano yan, kahit, di ba, kahit 20 pesos yan or whatnot, ganyan-ganyan. If they're going to take time to send like those kind of those appreciation in form of pecuniary that can be measured pecuniarily, ganyan. Ano yun eh, ang tawag dito, mag-e-effort ka na gawin yun eh, 'di ba? So, I really appreciate that, ganon. So, is it bayad? Is it I actually sige, pwede nyo sabihin, bayad. Pero galing sa audience ko yun. Kasi na-appreciate nila ako. At saka, hindi nila yun binibigay sa akin before ako mag-live. Binibigay nila sa akin yun pag nagugustuhan nila yung live ko. Appreciation yun. 'Di ba? And I appreciate that a lot of you appreciate what I do. 'Di ba? Ayun, ganun lang. Nagkamali si Ray ng strategy nag-boomerang sa kanya. Ayun. Mr. Probability, tawag ko. Ayun nga, parang ako kasi, parang I just don't, we are free to speculate, sa totoo lang. We are free to speculate about everything, ganyan. But the difference is, there are better speculation and there are idiotic speculation.
'Di ba? So we have to measure the reasonability of your speculation based on its logical reasoning, ganyan-ganyan. 'Di ba? O, ayan katulad ni Rise Up TV, o, ito ba yung bayad na tinutukoy? Ito ba yung bayad na tinutukoy? Diyos me. Ayun. So again, I am not actively looking for enemies. I am not actively looking for enemies. But pagka gusto ninyo, pwede naman. Hindi ko naman kayo aatrasan. Ganon. Sabi ko nga, hindi ako ganon katapang, pero hindi ako matatakotin. Ayun. So, yun lang. Yun lang. Ayun. Thank you, Rise Up TV. Thank you very much. Ayun. Wala na tuloy ka. Yung content ni Biele galing din sa content ni Maharlika. Tapos, papasukan niya ng puro probability. Pwede tumama siya, pwedeng mali talaga. Alam mo, Tita Mirna, ito yung reason kaya nagkaka-credibilidad si Maharlika. Kasi si Maharlika, sa totoo lang, allegation, yung content niya before, allegation naman talaga eh. Allegation naman talaga. Sabi nga gano'n ng isa kong sabi nga gano'n ng isang follower ko na nakakausap ko din. Sabi niya, alam mo si Maharlika yung tipong kapitbahay mo na sabi niya gano'n, yung parang ang dami-daming chismis. Pero ma-e-excite kang umuwi kasi alam mo pag uwi mo kukwentuhan ka ng kung ano-ano. Gano'n. Gano'n yung niya, gano'n yung description niya kay Maharlika. Sa totoo lang, allegation naman talaga yung content ni Maharlika. Ito yung difference. Mas marami pang sinabi si Maharlika na nagkatotoo kaysa pangako ni BBM. 'Di ba? So kung probability lang, doon nakuha ni, kasi yung probability niya, bumibingo ng bonggang-bongga. Yun yung totoong bingo. Ganun. Ayun. Ayun. Pasensya na dito pang sa Starbucks at tubig. Hirap din kaya. Ang hirap din kaya magsalita, sabi ni Maverick Callaway. Ayan. Thank you. Totoo rin naman. But, yeah. Idadamay niya na nga lahat ng DDS ganun. Sabi ni Kuya Ken, train of thought ni BL, depektibo. A learned person accepts new understanding after a careful assessment of facts from other people's wisdom. Unfortunately, BL will never be enlightened. Close-minded siya. Ayun. Yeah, actually, medyo na-disappoint nga ako doon. Kasi I thought, kasi kagaya nito ni, di ba, nag-butthead rin naman kami ni Banat Bay. Nag-butthead rin naman kami ni Banat Bay. Yung tungkol kay Aimee, di ba? Yung tungkol kay Senator Aimee, ganyan-ganyan. Ang sabi ko kasi, pasensya na, pero hindi nyo kasi ako madadala dun sa yung parang hate Aimee now, kineme. Ako, naiintindihan ko yung nagdududa kay Senator Aimee, pero parang hindi ko kayo sasamahan na parang, dapat ipakulong ni Aimee ang mga smuggler, ganyan-ganyan, na parang, Bex, it's illogical. It's illogical to demand that, ganun. I'd rather pressure Senator Aimee on other things that she can do. Like, for example, question resolution number 10. 'Di ba? Kasi that's within her realm. 'Di ba? Pero yung ipakulong yung mga smugglers, that's not within her realm. That's within the realm of her brother, not hers. Ganon. So, yun. So, and nagkalinawan kami ni Banat Bay. Ibig ko sabihin, parang kami, nagkakaintindihan kami na saan kami exactly nag-a-agree at saan kami exactly hindi nag-a-agree. At hindi namin kailangan mag-agree 100%. 'Di ba? Hindi namin kailangan mag-agree 100%. Ngayon, you just have to live with it na hindi kayo mag-a-agree ng 100%. 'Di ba? You just have to live with it. 'Di ba? Hindi ko rin naman pipigilan si Banat na, for example, si Banat, hindi ko rin naman siya pipigilan na to feel the way he feels or to believe the way he believes. Kasi meron naman siya pinaguhugutan. Yun nga lang, I cannot subscribe to that. Ganon. Even Maharlika na, 'di ba, parang ang ganon rin yung sentiment niya, 'di ba, na parang gusto niya si Senator Aimee ang maghihilahod dun sa kapatid niya
palabas ng Malacanang. I do not subscribe to that. But, you know, I'm not going to stop Maharlika in saying what she wanted to say. 'Di ba? Kasi hindi naman kailangan 100% na mag-agree eh, 'di ba? Ganun lang. Eh ngayon, it's up to the audience which one is most reasonable, which one appeals to you, 'di ba? To be the more sound argument, 'di ba? O edi kayo ang bahala dun, 'di ba? Magkakaroon tayo ng problema kasi kapag ka nag-i-impose ka na hindi kailangan ganito yung belief mo, ganito yung kineme mo, ganyan ganyan. Ayun. Ang ano lang naman kasi, ang problema lang naman kasi, yung for example, yung meron kang ini-impose pagkatapos hindi naman kasi factual. Like for example, yung kunwari si Daddy Rico, yung sinabi niya, wala namang kinalaman si BBM sa sa People's Initiative yung ganyan-ganyan, yung parang, tangina bubulahin mo ako na wala siyang kinalaman, siya yung nag-approve ng budget ng COMELEC, 12 billion increase. Hindi naman yun yung proposal ng COMELEC. Tapos sasabihin mo sa akin, wala siyang kinalaman. Yun naman talagang refutable naman talaga yun, ka-debunk naman talaga yung ganung klaseng ano. 'Di ba? So parang, di sige, maniniwala ka diyan, pero wag mo akong pigilan kasi di-debunk ko talaga yung paniniwala mong base sa kasinungalingan. 'Di ba? Gano'n. Magkakaproblema tayo pag ipipilit mo sa akin na wala siyang kinalaman, meron nga. 'Di ba? Ayun, gano'n. So anyway, ganun lang naman.